Okay, we're live na po. Tanong po ito galing kay Marivic Sarcase. Boss, isa po akong single mama, nakahanap po ako ng live-in partner, pero gusto ko na po siyang hiwalayan ngayon kasi nga po nananakit po siya. Kaso po ang problema, buntis din po ako ngayon sa anak niya po. Ano pong gagawin ko at gusto ko na pong umalis sa kanya kasi sobra na po yung pananakit niya sa akin. Magtrabaho ka? Buntis nga po siya, sir. O bakit? Pag buntis, hindi na pwede magtrabaho? Ang dahilan lang naman kung bakit nagtsatsaga ka dyan, malamang, and I may be wrong, kasi naghahanap buhay siya. Tapos nakakapag-provide siya. Pero pag hindi na siya nakakapag-provide, tapos nananakit pa, ano ngayon ang dahilan para mag-stay ka dyan? Hindi mo kailangan mag-stay sa isang relasyon na alam mong toxic na nga, nakakapanakit pa physical. Hindi mo gugustuhin yun. Kasi tingnan mo, the least that can happen is regular kang masaktan. The worst that can happen, mapatay ka niyang tao na yan. Subukan mong ipabarangay, testing lang. Tapos pakulong mo. Testing lang. Kasi ano yan Women and Children's Help Desk yan diba? Buntis ka na nga, nananakit pa. Subukan mo muna, testing mo lang. Ito suggestion ko sa'yo. This may be a hard pill, mabigat-bigat ito. Pero mapapakinabangan mo ng husto to. Kailangan mong iparamdam sa kanya kung ano yung nangyayari sa'yo. Sumbong ka sa barangay o punta ka sa police station. Ikukulong yan. Tapos pag kinulong siya, bubugbugin yan sa loob ng kulungan. Tapos iurong mo yung kaso. Until ulitin niya ulit. Pag inulit niya, diretso mo na, tuluyan mo na. Pag inulit niya, tuluyan mo na. Pero pag nasa loob siya ng kulungan, bubugbugin yan. Maniwala ka sa akin, lahat ng kamag-anak niyan tatawagin niya. Lahat pati santo tatawagin niya habang ginugulpi yan. Tapos madadala yan sa pambubugbog ng babae. Kasi yan ang pinaka-paborito sa loob, in case hindi nyo alam Ang pinaka-paborito sa loob, kasi number 1, balita ako na pinaka-paborito sa loob, yung nakapatay ka ng pulis. Yari ka talaga ron. Tangina, yari ka talaga ron. Nakapatay ka ng pulis. Pangalawa, nakapanakit ka ng pulis. Pangatlo, rape. Paborito nila yan. Gulpian session talaga yan. Tapos hahalayin ka talaga sa loob ng kulungan. Isama mo na rin pati yung nananakit ng babae, pang-apat yan. Isa sa mga pinaka-paborito nila yan sa loob. Tanungin mo yung, eto maganda. Mga galing sa loob. Kausap ko muna kayo. Mga galing sa loob, kausap ko muna kayo. Ano mga pinaka-paborito nyo dyan? Tapos, kasama ba sa mga pinaka-paborito ninyo, dun sa ang tawag nila takal, atakalan? Kasama ba sa mga pinaka-paborito nyo nananakit ng babae? Curious ako, sige. Type yes nga, dun sa mga galing na sa loob. Yung mga galing na sa loob ang kausap ko, hindi yung mga ordinaryong tao. Ang mag-yes lang dito, sobrang konti lang. Ang mag-no lang dito, sobrang konti lang. Lahat lang ng mga galing na sa loob. Lahat ng galing sa loob. Kabisado nyo na yan. Nakakabisado natin likaw ng bitukan ng loob. May nag-yes dito, isa sa TikTok. Sabi ni JB... May detalye dyan, go. Sabi ni, ano to? JB Moleda, mga nang mamolestya ng bata po, isa rin po. Yan. Isa sa mga paborito yan. Basta rape in general. Lalo na sa mga bata. Ano pa sabi? Okay. Sabi ni Kim Poras, nakulong ka na ba, sir? Hindi pa, pero marami na ako nailabas ng kulungan. May mga tao ako nakulong. Oo, may mga tao ako nakulong. Nailabas ko rin naman sila Siyempre, makakabalita ka na galing sa mga nasa loob. Ayan, sabi ni Orinisak Neveraj, true, tama naman lahat ko ng sinabi ninyo. Donnie Hadube, yes. Tama? Paborito nila yan. Paborito nila sa loob yan. Tapos instant yan. Ginulpi ka ngayon, medical legal na agad. Tapos kailangan within 24 hours makapagreklamo ka, diretso mo na sa police. Kukunin ka agad yan. Pasok agad ng ulungan yan, tapos gulpihan session na agad yan. Yeah. Tapos, syempre, after 24 hours, pakakawalan nila yan. Diba? Tapos sa'yo na nakadepende kung itutuloy mo pa ba yung kaso o hindi. Welcome ka na iurong yung kaso. Pero nabigyan na siya ng leksyon. Kasi alam mo, kaya malakas ang loob niya kasi hindi ka makapalag, babae ka Tapos buntis ka pa. Hindi ka makapalag Pero pag yung mga nasa loob, putang ina mo, puro halangang bitukan ng mga yun. Maniwala ka, puro halangang bitukan ng mga yun. Abisado ko ligaw ng bitukan dyan sa loob Naalala mo yung huling bumastuso sa isang sekretary kong pinasok namin sa loob ng kulungan? Putang ina. Iyon ang suggestion ko sa'yo. Palalabasin mo rin naman Pero kailangan niyang maramdaman yung sakit na nararamdaman mo physically. Kasi ang mga lalaki, may mga ibang lalaki hindi nila naiintindihan yung pinagagawa nila Hanggang sa kanila gawin yun.
siya lang nila maintindihan. Yun ang suggestion ko sa'yo. Pero alam mo, ultimately, ang suggestion ko sa'yo, hiwalayan mo na lang, tapos magtrabaho ka. Oo, magiging mahirap yun. Nakakapagod, nakakasuya. Pero kaysa naman makisama ka sa siraulong taong nananakit. Diba? Animal instinct ang gumagana dyan eh. Pagkahayop lang ang gumagana dyan eh. Yung mga ganyang klase ng mga lalaki, nabalitaan ko yung mga yan. Yan din yung mga klase ng lalaking hindi biro ang mga gawain sa personal na buhay. Yung mga iba dyan, addict pa eh. Sige, next question. Tanong po ito galing kay Ja Perez. Bakit ang mga presyo binibigyan ng pagkain pero ang mga homeless wala? Binibigyan din ng mga pagkain ng mga homeless. Huwag kayong victim mentality. Victim mindset yan sinasabi ninyo eh. Yung mga nasa loob kasi ng kulungan, wala namang pagkakataon yun para gumawa ng sarili nilang pera eh. Diba? Maliban na lang, nasa malalaking kulungan sila, merong mga hanap buhay dun. Pero yung mga maliliit na kulungan lang, wala naman talagang option dun eh. Kundi talagang bibigyan talaga sila ng pagkain dun. Pero mas gusto mo bang nasa loob ng kulungan kaysa homeless ka? Kasi ako, diretso, mas gusto ko homeless na lang ako kaysa nasa loob ako ng kulungan. Homeless ako, makakagawa ko ng pera. Makakapunta ako sa kahit saan ko gusto para gumawa ng pera. Kesa yung wala ka talagang ibang option kundi tanggapin yung kung anumang bulok na pinapakain sa'yo ng gobyerno. Yun ang sagot ko ron. Next question. Alam mo, victim mentality, napakapangit ng ganyang mentality. Napakapangit ng ganyang mentality. Tanong po ito galing kay Joffel Bautista. Idol, tanong ko lang po, matutukoy mo po ba ang sa Biblia kung sino ka sa mundong ito? Sarili po akong tinutukoy ko dito. Sino ako sa Biblia? Hindi, sinulat yung Biblia, wala pa naman ako nun eh. Hindi ako kasali dun. Baka siguro, kasama ako sa mga ano. Meron. Meron nga daw po sa Biblia. Meron. Nalalaman ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ngunit sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng kanyang kalooban ay kalugod-lugod sa kanya. Siguro, ganun. Nagpipilit ako sumunod sa Diyos, nagbabakasakali ako sa kabilang buhay. Ayun, meron nakasulat na ganun sa Biblia. Yung kahit saang bansa ka daw, ganun, basta natatakot ka sa Diyos, sumusunod ka sa kalooban niya, katanggap-tanggap ka sa kanya. Baka yun. Siguro. Siyempre, hindi ko naman alam. Ayaw mo dun. Wala, mag-ano lang ako. Kukuha lang ako ng kahit na anong talata dyan, kakapit ko sa sarili ko. Hindi ko naman gustong gawin yun eh. Kasi hindi naman ako parte niyang Biblia eh. Yung Biblia na yun, nasulat na yan, tapos na sulatin yan, 2,000 taon na nakakaraan. Hindi ako kasali dyan. Buhay ka lang sa Hindi ako kasali dyan. Hindi ako kasali dyan. Wala, siguro, lubhang karamihan. Gano'n. Kasi marami kang mababasa sa Biblia eh, lubhang karamihan. Yun, next question. Ayan, tanong po ito ni Reggie Panugan. Idol, tanong ko lang, bakit maraming kabataan ngayon ang nabubuntis na maaga? Kasi maraming kabataan ngayon nakikipagkantutan ng maaga. Yung iba, gabi. Multiple factors eh. Multiple factors. Hindi mo masasabing isang factor lang yan. Pero isa sa mga pinakamalalaking factor dyan, magulang. Yung hindi pagtuturo ng magulang, siyang nagtuturo sa mga kabataan na mag-testing-testing. Isa sa mga pinakamalaking factor dyan yung magulang. Siyempre, hindi mo naman maisisila lahat sa magulang, diba? Kasi there's also bad company, diba? Mali nang sinamahan yung bata, diba? At marami pang iba't ibang factors pa. Yan ang sagot ko. Next question. Tanong naman po ito galing kay Mark. Boss, anong gagawin ko kapag sinasaktan ako ng stepbrother ko at mga kapatid ko na minamaliit din po ako? Dapat maging malaki ka. Minamaliit ka eh. Hindi, I mean that seriously. Seriously, dapat maging malaki ka. And I don't mean that physically. I mean that metaphorically. Pag mataas na tao ang tingin sa'yo, hindi ka sasaktan ng kahit sino. Hindi ka pagtsatsagaan na parang bubulihin ka lang, gano'n, for no apparent reason. Hindi ka pagtsatsagaan. Tignan mo, katulad sa akin, di ba? Hindi naman ako mataas na tao, hindi ko naman sinasabing gano'n. Di ba? Pero nakikita ninyo naman kung ano epekto ko ngayon sa ibang mga influencers. Nakikita ninyo kung ano influensya ng brand na binuo ko sa ibang mga influencers. Yung ibang mga scammer na influencer, ngayon natatakot na maglabas ng pang-i-scam nila eh. At hindi lang naman dahil sa akin yun. Marami pang katulad ko. Sila Nico David, sila Makagago, at marami pang iba pa. Natatakot na ngayon yung mga scammer na magsipaglabas ng scam nila sa social media eh. Dahil, nakakatakot nga naman eh. Ano na yan eh, treacherous grounds ang social media ngayon. In case hindi nyo napapansin, napakabihira na nakakapanatili sa social media ang hindi na-expose.
Napakabihira ng mga nakakapanatili sa social media na hindi na-expose kung hindi nyo napapansin. Ngayon, magyabang-yabang ka dyan sa social media. Tignan mo, bukas makalawa yan. Tignan mo, may lilitaw tungkol sa'yo. Treacherous grounds sa social media. Even better kung kaya mo yung ganong klase ng sistema sa tunay na buhay. Malaking tao ka sa tunay na buhay. Mag-focus kasi kayo sa resulta. Alam mo, Pilipinas, ito isa sa mga pinakamalalaking maisasuggest ko sa inyo, maya-advise ko na rin sa inyo at the same time. Napakabihira ako magbigay ng advices. Pero isa sa mga pinakamalalaking advice na maibibigay ko sa iyo, bilang ordinaryong tao, mag-focus ka sa resulta. Focus ka sa resulta. Make the long game. Yung dulo ang importante, hindi yung simula. Oo, simula importante yan. Yung gitna importante rin yan, pero sa lahat-lahat ng pinaka-importante, sa lahat ng bagay, ang pinaka-importante yung wakas. Mag-focus ka rin sa wakas, hindi ka mamamali pagka nakafocus ka sa wakas, kesa sa simula. Simulan mo na lang, tapos banatan mo, tapos gumawa ka ng maraming resulta. Pag resultado ka, kasama na rin dun pati yung respeto ng mga tao. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ito, tanong naman po ito galing kay Alessandro. Ano masasabi niyo sa mga taong umaangat at yumayaman kahit walang tinapos pero basta makaahon lang? Ako, kasama naman ako ron. Hindi naman ako nakatapos ng kolehiyo eh. Diba? Nakaangat naman ako sa buhay. And when I say nakaangat, hindi ang ibig ko sabihin ay umaangat yung paa ko sa lupa. Hindi ganun. Pero ibig ko sabihin, hindi na katulad dati na isang kahig, isang toka. Diba? Hindi na katulad dati na bobo ako, walang tiwala sa akin ng mga tao. Hindi katulad dati, tangan-tanga ako, ang dami kong pagkakamali sa pera, ang dami kong pagkakamali sa pag-ibig, ang dami kong pagkakamali sa kung saan-saan. Diba? Umaangat ako eh. Umaangat. Hindi naman ako nakatapos ng pinag-aralan. Diba? Pero ngayon nakakatapos na ako ng maraming iba't ibang takbuhin at mga projects at kung ano-ano pa. Resulta. Ngayon nga, kaliwat kanan na rin, pati mga pati mga, anong tawag dito? Interviews. Pati mga recognition sa akin ng mga tao eh. Kalawat kanan na mga recognition sa akin ng mga tao. Dami na nga eh. Too much. Yung iba, di ko na nga mapuntahan eh. Kasi nandito ako eh. Nahihiya na nga ako ron sa iba eh. Gusto ko i-recognize na ganito, recognize na ganyan. Hindi ko mapuntahan dahil nandito ako eh. Papapunta na lang ako proxy eh. Yun. Wala namang kaso ron kung hindi ka nakatapos sa pinag-aralan eh. Nga lang, mas malaking factor kasi pag nagsisimula ka na makarating ka sa kung saan mo man gustong makarating pag nakatapos ka. Malaking factor kasi yun eh. Kasi importante ang pera, importante ang taba ng utak, importante yung mga bagay na natutunan mo sa eskwelahan. Kahit yung mga bagay na yun, yung ibang mga detalye doon, di mo mapapakinabangan. Kasi kung paano mo na-acquire yung wisdom o yung knowledge doon sa loob ng eskwelahan, mapapakinabangan mo yun para yung resulta mo mas malayo marating. Gil, hindi ko gusto yung ganyang expression ng mukha mo. Na mukha kang inaantok ko. Yeah. Pakiayos, Gil. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Ian YK. Idol, grade 12 po ako, tapos may ka-LDR ako na grade 10. Ano po? Pakiayos din yung pati yung pagbabasa, Gil. Apo, ano po, feel mo po pag may point pa ba kaming magtagal? Kaya pa ba namin kung tinatamad ka, pwede kitang papalitan. Paalala ko lang sa'yo. Kung tinatamad ka magbasa, pwede kitang papalitan. Kahit kanino. Pakiayos yung resulta mo, Gil, ha? Sige. Yun nga po. Ian YK, Idol, grade 12 po ako, tapos may ka-LDR ako na grade 10. Ano po sa feel mo po? May point pa ba kaming magtagal? Kaya ba niyang maghintay ng matagal? Hindi ko masasagot sa'yo yan. Ikaw lang ang makakasagot niyan, siya lang ang makakasagot niyan. Pero hindi nagme-make sense sa akin yung may grade, Grade 12 po siya, tapos may grade 10 siya ka-LDR. Masyado pa kayong bata. Sigurado hindi rin kayo mag-end up together. And when I say sigurado, hindi ang ibig ko sabihin ay 100%. Pero somewhere close to 90+%, hindi kayo mag-end up together. Malamang yan, hindi kayo mag-end up together. Kasi sobrang, ang panahon ngayon, napakadaling humanap ng kapalit eh. Either ikaw o siya yung hahanap ng kapalit. Alin lang sa inyong dalawa. O kung hindi man kayo humanap ng kapalit, magkakasuyaan kayo sa isa't isa. O hindi man, yung generation ngayon may konting trouble na eh. Hindi na sila nagpo-pursue ng kahit na anong bagay na worth pursuing. They always choose the path of least resistance, kung tawagin. Path of least resistance. Pagka medyo tinatamad sila, ganun, para katulad ni Gail ngayon, pag medyo tinatamad sila, madaling ipasawalang bahala na lang yung mga bagay-bagay hanggang sa mapalitan sila. Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay Y. Alien. Idol, ano masasabi mo pag inuuna ang luho kaysa sa pag-aaral? Hindi, unahin mo na pag-aaral mo. Mas malayo mararating mo pagdating sa luho kapag kaaral ka.
Mas malayo mararating mo pagdating sa luho, pagkaaral ka. Sige, next question. Ano daw pong masasabi mo kay Garawi at sa issue ni Nico David at Makagago ngayon? Nag-public apology na si Nico David. Pero medyo lumalaki yung sunog nung kay Nico David. Kasi, una, itinago niya, ang dami, multiple factors eh. So, isa ron sa mga factors, binabanatan niyang paulit-ulit si alam mo yun talaga tama, 48 laws of power eh. Ang nakasulat sa 48 laws of power, dapat alam mo kung saan yung ending mo eh. Ano yung na yun? Ano yung law na yun, Gail? Naalala mo yun? Yung never go beyond your target. Parang ganun. Never go beyond your target. Kung ano yung target mo, hanggang dun lang. Oo, bawal ka Hindi ka pwede mag-overshoot. Mag-overshoot. Kasi pag nag-overshoot ka, yari ka talaga. Yung konsepto, nagkadimandahan in the past. Nanalo ang Nico David. Tapos for the past 5 years, yun na yung nirereklamo ni Makagago eh. Binabanata ni Nico David, si Makagago, ng iba't ibang mga bagay. Tapos ngayon, nag-retaliate ang Makagago. Hindi naman kasi, hindi yun dahil doon sa binabanatan siya ng 5 taon eh. Hindi yun dahil doon eh. Pero merong triggering factor. Ang naging triggering factor noon, nung nilaglag ni Ato, si Nico David, na tumanggap daw ng pera galing sa politiko. Ewan ko, katangahan naman nito ni Ato. Bakit binanatan pa bakit dinamay pa yung pangalan ni Nico David doon? Hindi ko rin gets yun. Ito rin naman si Nico David, bakit hindi naman kasi sinabi sa publiko, may audience siya. Diba? Importante yun. Usaping religion, usaping politika. Pag tumatanggap ka ng pera, dapat sabihin mo sa mga tao yan. Hindi pwedeng hindi mo sasabihin sa mga taong nakikinabang ka. Otherwise, ang labas niyan, corrupt. Kasi pag may nag-uncover ngayon ng cloak mo, yari ka talaga dyan. Tignan mo, dun nayari eh. Ang naging triggering point niyan dalawa, dun sa usaping ngayon parang may nagsimula ro sa part 1 ni Makagago. Yung si Nico David, sinisi niya si Makagago dun sa inilabas ni Ato. In the first place, si Ato naman na naglabas nun eh. Diba? Inilabas lang ulit ni Makagago yung bagay na nilabas ni Ato na. Si Ato ang naglabas nun, hindi si Makagago. Nagkamali na sinisi si Nico David dun. Nagkamali siya na sinisi. I think he's barking at the wrong tree. Doon sa parte na yun. Doon lang sa parte na yun, hindi sa kabuuan. Doon sa parte na yun, barking at the wrong tree si Nico David. Mali siya ng binanatan. Doon ang binanatan niya si Ato. Kung gusto man niyang bumanat. Kaso, kumbaga siguro nagkapatong-patong na rin yung parang personal na sama ng loob niya kay Makagago sa mahabang panahon. Kasi nga, yung dinimanda nga siya. Although nanalo naman siya ron. Pero yung emotional damage nung demanda na yun, syempre, andun pa din. Naintindihan ko yung ganun pakiramdam. Emotional damage. Tapos, paglipas ng ilang panahon, syempre, ang Nico David humingi ng dispensa. Pero here comes a new challenger. Si Doc Adam. Binanata naman ngayon si Makagago. Syempre, panahon naman ni Makagago ngayon para mag-retaliate sa banat ng magkabilang panig, diba? Maintindihan mo ngayon kung bakit gumagano si Makagago. Pero maintindihan mo rin naman kung bakit, hindi ko masabing maintindihan mo kung bakit nagpabayad si Nico David eh. Pero ang sabi ni Nico David kasi, parang protection yung dahilan kung bakit siya pumayag na magpabayad. Yun yung sinabi niya mismo dun sa niya eh. Because of protection. Kasi parang legal protection. Parang hindi na siya mademanda ulit katulad nung unang nangyari sa kanya. Kasi masalimuot talaga yung pinagdaanan eh, diba? Masalimuot yung pinagdaanan eh. Pero, overall, mas maigi na mag-keep ka na lang ng mga kaibigang abogado kaysa sumama ka sa isang political party at tumanggap ka ng pera tas di mo sinabi sa audience. Parang katulad sa akin, di ba? Ang tabil ng bunganga ako, may nagbabantay sa akin, hindi nyo lang alam. Si Attorney Ace Horado, binapanood niyan yung mga live ko. Nagtsatsaga sa akin yan. Si Attorney Ace. Tapos kapag sablay ka rito, Chester, sablay ka dyan, Chester, sablay ka rito, Chester. May mga ganun sa akin si Attorney Ace. Maraming salamat, Attorney Ace. Na-appreciate kita palagi. Shoutout kita. Maraming salamat sa regular na pagbabantay mo sa akin para hindi ako mademanda. Pero mademanda man ako, may pambala naman tayo malupit-lupit. Marami tayong pambala.
Yun nga lang, hindi ko kailangan tumanggap galing sa politiko. Hindi ko rin kailangan tumanggap galing sa sugal. Diba? Wala, maingat lang talaga ako eh. Kasi natikman ko na yung perang galing sa masama eh. Nakaka-addict eh. Ang hirap eh. Ang hirap tanggihan eh. Diba? So, akin, once and for all, wala na lang talaga akong tatanggaping pera. Ganun na lang. Maghahanap buhay ako ng patas. Walang inaagrabyadong tao. Hopefully. Grabe naman to. Anong sigura ako? Ang asim. At the same time, magsasalita pa rin ako ng totoo. Tapos doon na lang ako, stick na lang ako sa tried and true. Kasi wala pa rin talagang tatalo ron eh. Just stick to the tried and true. Magsabi ka na lang ng totoo tungkol sa lahat ng bagay. Kahit mali ka, sabihin mo mali ka. Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo, sabihin mo mali ka eh. Diba? Hindi kabawasan sa pagkatao mo, sabihin mo mali ka. So akin, overall, tungkol dun sa labanan ng dalawa, ayan yung nakikita ko. Nagkamali talaga si Nico David dun sa multiple factors na tumanggap siya ng pera galing sa politiko, hindi niya sinabi. Kasi kung sinabi niya lang sana, wala, hands clean na siya ron. Mas maigi ikaw na lang talaga maglabas ng sariling bako mo eh. Tignan mo ang makagago. Tungkol doon sa nagpo-promote siya ng sugal, malinis ang kamay. Bakit malinis ang kamay? Sinabi niya sa mga tao eh. Hindi bumaho impression sa kanya ng mga tao at nagpo-promote siya sugal. Tungkol sa nagpo-promote siya politika, alam din ng mga tao, po-promote siya politika. Yun nga lang, syempre, may repercussion yun. Pero siya na lang din ang nun. Siya na lang, pagdating ng paghuhukom, diba? Siya na lang din ang kakargo ng repercussion nun. Kasi nagpo-promote nga siya ng sugal na mayroong tendency na baka, alam mo yun, makalubog sa kapwa-tao niya. Pero sa people's impression, mabango talaga si Makagago ngayon eh. Mabango talaga siya ngayon eh. Kasi isa rin yung konsepto na alam mo ito, isa sa mga bagay na nagustuhan ko tungkol kay Makagago. Nagbago na yung format niya. Ang laki ng ipinagbago ng format niya. Yung konseptong format niya ngayon, hindi na tungkol 100% dahil lang sa pera. Hindi na dahil lang sa clout, dahil sa pera. Na-switch niya na dun sa konseptong kailangan na siya ng lipunan. Hindi lang dahil sa entertainment purpose. Hindi lang dun. Kasi dati kasi entertainment purpose lang eh. Suntukan, ganito, bla bla, action-actionan. Ganun eh. Ngayon, hindi na entertainment purpose lang eh. Meron na talagang purpose. And it's about exposing people na may diferensya. Hindi, ibig ko sabihin, may diferensya yung mismong ginagawa nila sa social media na humihilot silang ng impression ng mga tao sa hindi tamang paraan. Ganon yung konsepto. So ngayon, overall, nakikita ko, isa sa mga asset na ng lipunan ngayon si Makagago. Ako, personal, nakikinig ako sa kanya. Sabagay, alam nyo naman na yun, nakikinig ako sa kanya. Sabihin mo, bakit ka nakikinig sa nagpo-promote ng sugal? Sensible eh. Yung pagpo-promote ng sugal, hindi talaga ako sumasang-ayon. Pero, nagme-make sense yung tao eh. Yun nga lang pagpo-promote ng sugal. Pero yun, pagsisisihan niya na lang yun pagdating sa dulo. Ganon din naman ako eh. Lahat ng mga kasalanan ko, pagsisisihan ko na lang din pagdating sa dulo. Lahat ng mga pagsusulit dun sa pinakadulong-dulo, kung kailan nakakatuloy na tayo ng Diyos, doon na lang lalabas lahat yan. Lahat ng baho. Overall, wala. Mas okay sa akin yung mas okay sa akin ilabas mo na lang lahat ng sarili mong baho. Tanggapin ng tao o hindi. At least ikaw yung naglabas, hindi kayo na-expose ng kahit sino. Tungkol kay Garawi, yun isa sa mga bagay na na-appreciate ko kay Garawi. Kaya nga si Garawi ang topic ko ngayon pagdating sa mga influencer eh. Follow nyo si Garawi Pagdating sa mga influencer, si Garawi talaga top pick ko. Very informative, kumpleto ang detalye. Yung akin, headline pa, kahit paano may konting detalye lang eh. Yung sa kanya, talagang kumpleto talaga ng detalye. Kasi tangina, lahat ng makikita mong detalye, kumpleto. Yun isa sa mga bagay na na-enjoy ko, kaya regular ako nanonood kay Garawi. Yung mga bagay na nilalabas niya, hindi kayo sa inyo, hindi man kaabang-abang para sa inyo. Sa akin kasi, mahilig kasi kung umalam ng maraming karunungan, sa akin kaabang-abang yun. Yun, next question. Hindi siya question, pero Joel Moncada Estrera, nagsulat siya ng tula. Ang lasa ng aral mula sa magsisinigang. Ang kanyang dila. Tangina solid yun eh. Oh. Ganda nun ah. Okay, sige. Ang hirap lang basahin. Wait lang Parisend ako nun kasi. Nawala. Oo. Masyadong mahaba kasi. Sige. Yeah. Basahin ko mamaya. Ito. Ang kanyang dila ay tabak kumporme sa kung paano ito tinatanggap. Maaari itong pumutol ng sungay at magtuwid ng landas ng mga ilaw. Pumupuksa
ng mga kabalbalan ng mga ganid sa mundo o makasarili o maging sandata ng karunungan at katwiran. Hindi niya itinataas ang sarili sa kamangmangan, bagkus ay niyayakap ang mangmang upang itaas. Itinuturo ang landas patungo sa lihim na pinto na walang sinuman. Sa kahanayan, sa kahanay niya ang nagbubukas para sa amin. Kahanay. Hindi siya isang propeta. Nawala. Pakiresend na lang po ulit. Sorry po. Sobrang haba po kasi talaga ng ano. Pakiresend na lang po. Babasahin ko.